everyone, welcome again to our 365 daily devotions. Our topic for today is God works in the midst of pain. So our scripture for today is Genesis 45 verse 4 to 7. Then Joseph said to his brothers, "Come close to me." When they had done so, he said, "I am your brother Joseph, the one you should sold into Egypt. And now, do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now, there has been famine in the land, and for the next 5 years there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for your remnant on earth and to save your lives by a great deliverance." So, ang kwento po na ito is about siya kay Joseph, na kung saan si Joseph is pinatapon ng mga kapatid niya sa balon. Pero sabi ng mga kapatid niya, parang sayang naman kung buhay lang si Joseph doon sa balon. So, ang ginawa nila is binenta nila si Joseph upang maging alipin sa Egypt. So, after maging alipin ni Joseph sa Egypt, nakulong siya. But then, naging parang interpreter siya nung hari, parang ganun. And nung nangyari yun, naging parang vice president siya ng Egypt. And then, nagkaroon ng taggutom dun sa dati nilang bayan. So, yung mga kapatid niya, pumunta sila sa Ehipto kasi sa Ehipto nandun yung mga supplies. And then, yan, sa verse na to, dun siya nagpakilala sa mga kapatid niya. And according, sinabi niya dito na, huwag na kayong ma-distress or huwag nyo nang sisihin yung sarili nyo. Because, parang kumbaga, ang iniisip ni Joseph is yung ginawa ng Panginoon. Hindi na yung pang-betray sa kanya ng mga kapatid niya. Ang inisip na ni Joseph is wala naman din siya doon sa Egypt kung hindi nangyari yung betrayal sa kanya. So, imbes na sumama yung loob niya, is in-switch niya into positive thing yung nangyari. So, our first teaching is, meron tayong 3 truths about pain. So, first is, our loved ones can hurt us most. So, this is very true because kung sino pa yung mga mahal natin sa buhay, sila pa yung may mas malaking impact sa heart natin. Especially kapag may mga nasasabi nga hindi maganda, diba? Kung hindi mo kakilala yung nagsabi sa'yo ng mga hindi magagandang words, walang kurot sa puso mo. Kumbaga, sino ka ba sa buhay ko? Kahit anong sabihin mo dyan, you don't matter to me, you're not relevant sa buhay ko. But when your loved ones, especially yung family mo, yung mga super close friends mo, yung mga partner mo, yung may nasabi na hindi maganda sa'yo, yun talaga yung sobrang sakit. Kasi minsan, akalain mo hindi nila yung masasabi or magagawa sa'yo. Kasi nga, mahal mo sila eh. Malapit sila sa heart mo, but then they betray you. They do things that can hurt you, diba? Second, revenge worsens our pain. So, hindi nakakatulong yung paghihigante. Kasi mas maigi na mag-heal tayo. Isipin natin na hindi tayo magiging malakas kung hindi dahil sa betrayal. Isipin natin na magpatawad kaysa maghigante, diba? Kumbaga, kung nasa isip natin yung paghihigante, habang buhay natin iisipin paano tayo makakapaghigante, and habang buhay natin dadalhin yung galit at bigat sa puso natin, which can worsen our pain lang, kasi hindi natin makakalimutan yun eh. Hindi tayo mag-heal kasi yun at yun pa rin yung iniisip natin, yung paghihiganti pa din, diba? Third, God works in the midst of pain. So sometimes napupunta talaga tayo sa mga point na talagang sobrang sakit, sobrang hirap, kasi hindi natin ma-realize na yung mga tao na malalapit sa atin, yun yung mga nananakit sa atin, di ba? And dun pala si God kumikilos, kasi nga sa nangyari sa kwento ni Joseph, ang inisip niya is, God sent me ahead of you. Ibig sabihin, will ni Lord na mapunta siya dun sa Egypt ng una para masave yung buhay ng mga kapatid niya sa panahon ng taggutom. Kasi kung hindi siya napunta dun sa Egypt, wala. Siguro sabay-sabay silang nagutom ng mga kapatid niya. Kumbaga, tinignan niya yung pangyayari, yung betrayal into positive thing. Parang iniisip niya na kung hindi dahil sa betrayal ng mga kapatid niya, kung hindi dahil sa sa ginawa nila kay Joseph, hindi siya magiging successful, hindi siya magiging matatag.
And I think that's what we need to do in order for us to be stronger. Natignan natin yung mga positive things na nangyayari instead of the negative. Kasi, for example, may nang betray sa atin, may nang loko sa atin. Ang isipin natin, maghiganti dun sa tao na yun. Isipin natin yung panloloko na ginawa sa atin or yung mga masasakit na salita na sabi sa atin. But, hindi siya nakakatulong. So, in order for us to be strong, kailangan natin isipin na, siguro kaya hinayaan ni Lord na mabetray ako ng tao na to because God wants me to be stronger para next time maging wiser ako and hindi na ako maloko ulit, hindi na ganito ulit, or para matulungan ko din yung tao na to. So, we move on to application. Forgive just as God has forgiven us. Kagaya ng first topic natin about forgiveness is kailangan natin i-forgive kasi forgiveness hinders our prayers. Nilalayo tayo ng unforgiving heart. Kung hindi tayo magpapatawad, nilalayo tayo nun sa Panginoon kasi bilang mga Kristiyano, kailangan nating maging Christ-like. Kailangan ipamuhay natin kung paano namuhay si Jesus Christ. And God had forgiven us kahit sobrang dami na natin mga pagkakasala na ginawa sa Kanya. And I think ganun din dapat tayo sa mga kapwa natin. Get strength from the cross. Lahat ng mga nararanasan nating pain or mga mararanasan nating pain, palagi tayong manghingi ng guidance and ng lakas sa Panginoon. Kasi ayun yung purpose kung bakit hinahayaan ni Lord na mag-slide yung mga problems sa buhay mo. Like, di ba minsan mapapatanong tayo na, Lord, bakit hinayaan na mangyari sa akin to? Bakit kailangan ko pang maloko? And then the answer is, afterwards, when you realize, when nag-heal ka na, when kalmado ka na, and when okay na yung lahat, you realize na, kaya pala ni Lord hinayaan na maloko ako para ngayon maging wiser na ako, hindi na ako maloko ulit. Kaya pala hinayaan ni Lord na masaktan ako para mas maging strong ako this time. So, we need to ask God for strength, for guidance sa mga nangyayari sa buhay natin, lalo na kapag hindi na natin naiintindihan. Because God works in the midst of pain. Third, discover God's ultimate purpose. So, in the middle of the pain, we don't realize kung ano ba talaga ang purpose ni God. Bakit na tayo or bakit niya sa atin pinapa-experience yung mga ganitong pangyayari. So, afterwards naman, madidiscover natin yung ultimate purpose. Pero habang nandun pa lang tayo sa pain, dapat iniisip na natin na, Lord, what are you teaching me? Imbes na, Lord, bakit mo ito ginagawa sa akin? Gawin natin, Lord, ano yung gusto mong matutunan ko? Kasi sa lahat ng pagkakataon, God is teaching us something. He is preparing us for something big. He is preparing us for His plan. So, afterwards, we will discover what is His real purpose. Kaya niya ginagawa yun or kaya niya pinapahintulutang mangyari yung mga bagay na yun. And in that day, mapapasabi na tayo ng thank you Lord kasi naranasan ko yun. Kasi if hindi ako magiging ganito ngayon. Hindi ako, di ba? Kaya kailangan sa pain natin, in the midst of pain, kailangan magtiwala pa rin tayo sa Panginoon na meron siyang purpose kung bakit niya hinahayaan na mangyari sa atin yun. Kasi sa mga susunod na araw or weeks or taon, marirealize natin bakit nangyayari sa atin yun. And we'll thank God for that. So, yun lamang po. See you again on our next 365 daily devotion.